Breaking news, PBBM, nagbukas na ng bagong military base para makaposisyon ng militar ng gray ship sa Subic, Zambales. Ayon sa nakalap nating impormasyon, mahigit 89.5 hektar ang sinusukat ng bagong pinatayong operating base. Ayon kay BBM, last year pa talaga niya pina-activate ang konstruksyon ng bagong daungan ng mga gray ships mula nang maibalik niya sa kontrol ng militar ang natigil na konstruksyon na shipping yard ng South Korea dahil sa pagdedeklara ng bankruptcy noong 2019. Dagdag pa ni BBM, malaki ang maitutulong ng bagong nakubkob niyang military base dahil maliban sa magiging daungan nito ng malalaki nating gray ships, strategic din ang lugar at madali nilang mapupuntahan ang West Philippine Sea, Hilaga ng Batanes Group of Island at Philippine Rise naman sa Silangan. Ang Naval Operating Base Subic and our modernization is a continuing process. So, all things considered, sir, we are getting there. We are finishing our facilities para lalo po nating mabigyan po ng tamang accommodations and tamang base services for our capital ships and our incoming platforms. Kailangan talaga is our access, quick access sa mga to our areas. So, lahat po ng facilities po ng Navy nandun po sa mga kailangan natin na areas. And maganda po yung lugar ng NOB Subic kasi we are near the bodies of water that surrounds us. As you have seen nung nag-ikot po tayo sa ating facilities, nagkaroon po tayo ng space for our capital ships. We had a presence here in Zambales, so all of these things contribute to the planning considerations and particularly in modernization. So marami pong advantages. Since there are other claimants doon sa ating teritoryo, napakahalaga na continuous presence yung ating mga barko doon sa area. And yung Navy, talagang yun ang ginagawa. 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Nandun ang Philippine Navy sa ating teritoryo sa West Philippine Sea para ipakita ang ating claim sa West Philippine Sea. Of course, this is in coordination with other agencies of government. Nagagamit din natin siya for training para ma-enhance yung skills and capability ng ating mga personnel. Kasi part ng Enhanced Defense Cooperation is training from our partners, especially the US. Liban sa usapin ng West Philippine Sea, marami pang paggagamitan ng ating mga barko, hindi lamang sa aspeto ng defense and security. At sa mga engagements natin sa ibang bansa na tinatawag nating international defense engagements. Meron din tayong mga military actions other than war na tinatawag na HADR or Humanitarian Assistance and Disaster Relief. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.